Sa gitna ng mga panawagan para higpitan ang regulasyon sa online gambling, pinaigting ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang crackdown laban sa illegal online gambling sites. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa PAGCOR at PCSO para tanggalin ang mga ito. Kasama rin daw sa tutugisin ang social media influencers na nagpo-promote ng illegal online gaming platforms. Kaugnay niyan, makakausap natin si DICT Assistant Secretary at Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang tanghali, Asek Aboy. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Asek, ano po yung kasalukuyang estado ng kampanya nga ng DICT laban nga dito sa illegal online gambling sites? Gaano na po karami ang na-block ninyo? Nako, Ma'am Cheryl, nung umpisa pa lang yung pag-upo ko dito sa Cybercrime Investigation and Coordination Center na attached agency ng DICT, kagad-agad, I think in my first week, we had 9 illegal online gambling sites taken down. Pero parang nung minonitor ko, nung pinalish ko yung policy, tsaka in-establish ko na yung threat monitoring center natin, na ginamit natin ng election, kinonvert na natin to para mag-monitor ng lahat ng online harms. Parang kaya pa na namin mag-produce around 15 to 20 sites na namomonitor kami ng illegal gambling sites. Kaya nga I think I have 150 sites up for blocking na hinihintay ko lang ang certification ng PAGCOR. Kasi parang, paano po bang ginagawa nyo? Paano nyo minomonitor? Kasi PAGCOR po ang nagbibigay. I mean, all you need to have is the complete list of yun pong binigyan ng PAGCOR. Tama po ba ng lisensya? Tama ho. At tinatawag po natin dyan, Ma'am Cheryl, yung whitelist nila. So, yung whitelist, ibabangga lang natin yung whitelist doon sa mga nadidetect natin. Pag wala sila sa whitelist, illegal ka. Tapos doon yung documentation nun, ipapasa na natin sa PAGCOR na na-detect natin to na wala to sa listahan nila. Ibibigay sila sa atin ng certification. Tayo naman ang magre-request na for blocking sa ating National Telecommunications Communication. Wala ho bang mas mabalis-bilis na proseso? Kasi parang, the way, doon po sa inyong pagkakwento, marami pa pong kailangan daanan para talaga ma-take down yung site na yun. Sa amin naman, yung pag-request ko sa NTC, it's a matter of hours. Ang medyo tama ko kaya, Ma'am Cheryl, medyo may problema tayo doon sa tagal ng pagpaproseso doon sa paghingi ng certification. Pero kailangan namin para to provide us with the legal basis for the blocking at saka takedown ng mga sites na to. Pero patuloy ang pakikipag-ugnayan natin with PAGCOR, lalong-lalo na sa pangunan ni President Altenco at saka ni senior VP nila na si General Villanueva. Ini-streamline na natin to at sa mga susunod na araw makakaasa ko kayo ng isang operational guideline na nakapaloob sa isang memorandum of agreement with PAGCOR. Yung pong whitelist, so wala pa po ang DICT? Meron na-provide na tayo na sa atin yan ng PAGCOR. Okay. Kaya nga yan yung ginagamit natin sa threat monitoring center natin na pambangga doon sa mga na-detect natin. Gusto lamang po namin maintindihan, bakit kailangan pa po ng certification kung yung nakitang site na yun hindi naman kasama doon sa whitelist? Kailangan kasi ang regulator talaga si PAGCOR. So, sila magsa-certify na hindi ito lisensyado. Wala kaming capacity magsabi na hindi sila lisensyado. Although, yun nga yung ginagamit namin, yung whitelist nila. Pero officially, they have to tell us na these are not registered with PAGCOR. Okay. Pero maybe this is something po na mas pwedeng pag-usapan ng PAGCOR at ng DICT na basta pag wala dun sa whitelist, kahit hindi na kailangan ng certification, pwede nang i-take down. Kasi yun naman yung official list di po ba, Asek? Tama, Ma'am Cheryl. In fact, what I was proposing sana, parang general certification na pag wala doon sa site nila, exclusive list nila na ito, may papasok na doon sa general certification nila na illegal to. Parang dinideputize nila si CITC para mag-request for them for the takedown. Ang sinasabi po, may mga social media influencers daw po na nagpo-promote ng illegal online gambling platforms. Ano po ang kanilang pananagutan on this?
Kung kunwari, nilapitan lang sila without even knowing that they're illegal pala. But pag sinabi lang ng influencer na, akala ko, legal eh. Wala namang sinabi, wala namang kami napag-usapan. Gusto lang kumita, rumakit. Paano po yun? Oh. Kaya nga ako, Ma'am Cheryl, by phases. Ngayon, nakikiusap ako sa kanila. Nakikiusap ako na magkusa na ako sila na tumigil, na mag-promote ng mga, actually, any form of online gambling, whether it's legal or illegal, because of the social cost. Ngayon, pagtapos kong makiusap at hindi pa rin sila nakikinig, baka ibang tono na ay iti-take natin at magpapadala na tayo ng formal letter. So kung kayo due process naman po, Ma'am Cheryl, na for them to cease and desist yung pagpo-promote nila. Otherwise, magsa-start na tayo. Hindi lang magkaso, Ma'am Cheryl. We would request for the takedown of not only the contents containing the promotion of the illegal online gambling, but the takedown of their pages, their channels as well. Na isipin nyo, pinaghirapan yan, tapos matitake na lang yan. Kasi nakipag-usap na kami sa social media platforms and they're with us sa laban natin na to against online illegal gambling. May balak ho bang maglabas ng, I don't know, kasi doon po sa mga bill na ipinasa ngayon, katulad ni Senator Win Gatchalian, ang gusto niya yung sponsorships and donations, talagang pagbabawalan na po, pati yung pag-i-endorse ng mga personalidad or influencers po. Pero for now, kung hindi pa yan nasa batas, may kapasidad ba, may ngipin ba ang DICT na maglabas na sinasabing bawal lang mag-promote po ang mga influencers ng mga gambling sites? May existing laws na ho tayo, Ma'am Cheryl. Okay. At sa aming pag-aaral, pag ikaw ho ay nag-i-endorse at you actively endorse these mga online illegal gambling platforms, you are part of that criminal enterprise. Co-conspirator ka na, hindi ka lang accessory, but you're a co-principal. So may enough laws na tayo for us to go after them. And second, because of the inherent nature na illegal ho ito mga to, even yung mga social media platforms have agreed na pag ito ay nagpo-promote yan, iti-take down nila yung content and pag on a certain number of times na nakapag-promote ka, iti-take down na, iti-delete na yung channel. Okay, klaruhin lamang natin. Ngayon, ang talagang, ang talagang may batas tayo at bawal, of course, yung pag-promote ng illegal gambling sites. Pero doon sa may mga lisensya mula sa PAGCOR, for now, wala po tayong magagawa dyan na mabawalan yung mga nag-endorse po nito. Ano po, ASEC? Tama po, Ma'am Cheryl. Yun naman po, tayo lang naman tagapagpatupad lang po tayo ng batas at kung ano yung nasasaad sa batas. So kung wala pa akong batas tungkol doon sa, at pinapayagan pa ang illegal gambling, kailangan sumunod din tayo doon na ang tutukan natin yung mga illegal. Siguro habang hindi pa po na talagang totally nababawal or na monitor talaga itong mga illegal gambling sites, might as well, not sure kung gagawin ng PAGCOR or sa pagkikipag-ugnayan po sa DICT na maybe ilabas yung talagang list lang ng legal na operators po ng online gambling sites na to para din hindi tangkilikin at hindi na rin ma-promote ng mga influencers. Tama po, Ma'am Cheryl. In fact, to be fair sa ating mga kaibigan at saka syempre sa pangunguna ni President Altenco, nakalista ho yan sa website nila. Readily available yan. Siguro ang gagawin na lang namin sa CICC saka hopefully pati sa DICT is i-republish at isama sa mga websites namin yan para makita rin ho ng mga tao, mas madaling makita ng mga tao at saka mas marami silang pagpupuntahan na makita yung claim listahan na yun. Para naman po sa proteksyon ng mga menor de edad sa online gambling sites, paano ninyo tinutulungan ang PAGCOR at maging ang PCSO pala sa pagpapatupad po ng Know Your Customer Guidelines? Kasama tayo. In fact, also po parati si General Manager Mel Robles. Aside from sa CPA General Villanueva sa PAGCOR, pinapatatag natin yung mga sistema ng pagre-regulate ho nila para doon sa KYC ho nila, your Know Your Client. So, para ho hindi maka-access yung mga minor de edad. In fact,
and this is ini-implement ni PCSO sa ilalim ni GML Robles, no? Bawal hindi muna sila nag-online ngayon sa PCSO. Kaya kung pag nakikita nyo na may nagpapabet using lottery numbers do sa online, illegal ho kagad dyan. Kasi ang gusto ho ng PCSO, mauna yung safeguard. Kaya nga, at least do sa mga physical na tayaan, nakikita mo at saka na-verify mo, pwede nilang utusan yung mga lotto outlet nila i-verify kaagad pag kaduda-dudang menor de edad pa lang yung mga tataya. So, ito yung ginagawa ng pakikipagtulungan ng DICT dito sa mga gambling regulators po natin. So, okay. So, ngayon, naka-hold pala ang online loto, e-loto. Oo, hindi pa ho ini-implement. Kasi nga ho, yun yung pinaka-importante kay General GML Robles Yung hindi ho magamit ito para ho makurap yung ating mga kabataan. May rekomendasyon po kayo na gamitin ang national ID bilang single source of truth sa edad ng users. Paano nyo po ito planong ipatupad? Tama ho, Ma'am Cheryl. Kasi naman kami sa DICT, nung nandun pa ho ako sa kanila, na-implement na namin yung digital form ng national ID at may API ho tayo dito. So, pwede ho gamitin ito ngayon na kasi since this is the national registry ng ating mga kababayan, i-verify kung halimbawa magre-register ka, hindi ka pwede gumamit ng mga ID na pwedeng, aminin na natin, Ma'am Cheryl, yung ibang mga ID natin, pwedeng i-manufacture, pwedeng pekein Pero unlike yung itong yung national ID natin, you are single source of truth, pag ito yung ginamit kong single source of truth, more or less secured ka na dyan Ito na yung securest form ng KYC nyo pag ginamit yung Pampanga, itong national ID system natin. May mga panukala na pong inihain sa Kongreso para sa total ban o pag-alis ng access ng online gambling sa e-wallets. Ano po ang pananaw dito ng DICT, ASEC? Ay kami naman susunod kami. We rely on the wisdom of our lawmakers. Parati naman ganyan Tayo tagapagpatupad ng batas. Sa amin naman nakikipagtulungan naman yung mga e-wallet platforms. In fact, sa CICC, nag-reach out na ang GCash at gusto makipag-memorandum of agreement. Paano ma-secure yung platforms nila, yung facilities nila na magamit against every form of online harms, whether it's illegal gambling, the facility to perpetrate yung mga online scams natin. So, again, based on existing laws, yun ang magiging basis ng memorandum of agreement natin. Tayo naman, kung ito total ba yan, ipapatupad din natin yan, Ma'am Sherry. Maraming pong salamat sa inyong oras, ASEC Renato Aboy, Paraiso ng DICT.